Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa terrorist attack sa isang mall sa India, lingid sa kaalaman ng terorista kabilang sa kanilang hostage ang dating pinakamagaling na intelligence agent ng bansa. Ang pelikulang ito ay ang Indian action film na ipinalabas taong 2022 na pinamagatang Beast. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang nayon sa Pakistan, ang intelligence agent ng Republika ng India na si Veera ay 3 buwan nang nakadestino doon upang hulihin ang isang kilabot na terorista. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa Indian military na nakauwi na sa tirahan ang kanilang target. Ngunit pinapatigil siya sa operasyon dahil napag-alaman ng terorista na may espiyon ng India sa mansyon nito at maaari niyang ikakapahamak, pero hindi sumang-ayon si Veera at itinuloy ang operasyon sa tulong ng Indian Military Intelligence upang walang madamay na sibilyan. Sa kabila ng sobrang higpit ng seguridad sa paligid ng mansyon ng terorista, pinasok niya mag-isa ang lugar at isa-isang pinatumba ang mga kalaban. Kahit sobrang dami ng mga ito, matagumpay niyang naligpit ang lahat gamit ang kakayahan at husay niya sa pakikipaglaban na malarambo kung umatake. Matapos mapatay ang lahat, ginamit nito ang nakuhang armas mula sa mga kalaban upang gamitin sa terorista na nagngangalang Umar Farouk na kailangang buhay mahuhuli. Ang sasakyan lang nito ang target ni Veera kaya pinatingnan niya ang paligid kung walang sibilyang madadamay. Binigyan ito ng namamahala sa operasyon ng go signal sa kabila ng mayroon palang sibilyan sa paligid. Nagpaputok na si Veera nang walang kaalam-alam na nadamay ang kakilala niyang bata sa pagsabog na ikinamatay nito. Dahil sa nangyari, umalis na si Veera sa ahensya, nakakaranas din ito ng trauma sa alaala ng bata sa nakalipas na halos 1 taon at nagpabalik-balik sa doktor para magpatingin. Upang malibang ito, isinama siya ng kanyang doktor sa isang kasalan sa South. Nakilala niya doon ang babaeng nagngangalang Preeti na naging interesado sa kanya nang malamang dati siyang alagad ng batas. Itinakda na si Preeti na ikasal ngunit wala itong nararamdaman sa kanyang fiancé. Inalok niya si Veera na maging kasintahan dahil nakikita niyang ito na ang tamang tao para sa kanya at nagkasundo ang dalawa. Ang security agency na Dominic and Soldiers nalulugi na dahil isa-isa nang nagkalasan ang mga kliyente sa hina ng binibigay na seguridad. Isinama ni Preeti si Veera para magtrabaho sa kanila kung saan sinubukan siya ni Dominic at napahanga ito sa kakayahan niya. Samantala, ang ministro ng pangdepensa, nababahala sa nakuhang impormasyon na may planong pag-atake ang mga terorista sa kanilang bansa. Gusto itong mabigyan ng agarang aksyon ng Home Minister ngunit huli na ang lahat dahil matagal na palang napagplanuhan ang tangkang pag-atake. Nagalit ang Home Minister dahil mahaharap siya sa isyung pampulitikal sa pagiging pabaya. Subalit ang totoo, may ugnayan pala ito sa mga terorista na balak mapalaya ang kanilang leader habang gagamitin naman ng ministro ang sitwasyon para sa planong pagtakbo bilang mamumuno ng bansa. Isang umaga, isinama ni Dominic si Veera at Preeti sa East Coast Mall kung saan ito na lang ang natitira nilang kliyente na balak na ring kumalas sa kontrata sa kanyang ahensya. Balak isalba ni Dominic ang kontrata nila sa mall ngunit pagdating doon may napansin si Veera na kahina-hinalang bagay sa lugar. Naghihinala din ito sa mga nakasuot ng Santa Claus ngunit binantaan siya ng 2 lalaki pero hindi na nito pinansin. Dumiretso na sila sa pag-akyat sa itaas at nagtungo si Dominic sa opisina para sa sadya. Habang nag-aantay, bumili si Preeti ng maiinom na napag-alamang nawala ng internet sa buong mall. Maging ang telepono patay rin, pero ang ikinagulat nito nang makita ang fiancé na iniiwasan niya dahil sobra siyang kinukulit. Dahil sa kahina-hinalang sitwasyon, tumawag na si Veera ng pulisya upang magpatrolya sa mall ngunit biglang naputol ang tawag. Patuloy ring kinukulit si Preeti ng fiancé maging si Veera, pinagbantaan ng mga kasamahan nito pero mas iniintindi niya ang sitwasyon sa paligid. Tapos na din ang pakay ni Dominic pero bigo itong mabawi ang kontrata dahil sa mahinang proteksyon ng kanyang ahensya. Bigla na lang naglabas ng armas ang mga nakasuot ng Santa Claus at nagpaputok ng baril. Nagsimulang kumilos ang mga terorista sa balak na gawing hostage ang lahat ng nasa loob ng mall. Sa kabila nito, nagawang makapagtago ni Veera kasama ng iba pa sa loob ng isang tagong silid. Nang malaman ng kinauukulan ang pag-atake ng mga terorista, agarang dumating ang mga otoridad sa labas ng mall na pinamumunuan ng National Security Deputy na si Altaf na inaalam pa lang ang sitwasyon. Dumating din ang Home Minister na nag-alala kunwari dahil kasama ang kanyang mag-ina sa mga bihag na pakana nito.
Maya-maya pa, nakausap ni Altaf ang namumuno sa grupo na nagngangalang Umar Saif, ang hiling ng terorista pakawalan ng kanilang leader na si Umar Farouk kapalit ang kalayaan ng mga hostage, ngunit masyadong imposible ang hinihiling nito dahil nangangailangan pa ng desisyon mula sa nakakataas. May nakuhang impormasyon si Altaf na mayroong isa sa kanila sa loob. Humingi ng tulong ang National Security Advisor sa Israel ng kanilang technical team upang mapasok ang komunikasyon dahil may signal jammer sa loob ng mall. Hindi nagtagal, nakatanggap ng tawag si Vera mula kay Altaf para humingi ng tulong sa kanya. Tumanggi ito dahil sa nangyari sa huling misyon na may nagbuwis ng buhay. Ngunit nang malaman niyang si Umar Farouk ang pakay ng mga terorista na tigilan si Vera lalo na nang nakarinig ng batang umiiyak. Sa labas ng mall, sinusubukang kausapin ng Home Minister si Altaf upang ibigay na lang ang hinihiling ng mga terorista. Sa mga oras na yun hindi na nakatiis si Vera at hiniram ang patalim ng lalaking nagbanta sa kanya kanina. Pinunit nito ang nakatabon sa kanilang pinagtatagwan at nakita ang isa sa mga terorista na pilit kinukuha ang isang bata sa ina. Agaran itong sumugod at gamit ang nakuhang palakol sa daan pinugutan niya ng ulo ang terorista na tumalsik sa harapan ng Home Minister na ikinagulat ng lahat. Matagumpay na nailigtas ni Vera ang bata na hinangaan ni Priti sa kabila ng mga pagtutol niya sa gagawin. Plano ni Vera malaman ang binabalak ng mga terorista sa pamamagitan ng paghuli sa isa sa mga ito, pero ayaw maniwala ni Dominic na magagawa niya. Pinasunod ni Vera ang isang terorista gamit ang laruan na D-remote at doon niya ito nahuli. Sa kanya binitbit ang lalaki nang hindi mapapansin ng mga kasamahan sa pagsuot ng kagaya sa kanilang maskara. Pagbalik sa pinagtatagwan halos hindi makapaniwala ang lahat nang makitang nakapagdala nga ito ng terorista. Nang magtanong na pag-alaman nila sa lalaki na kaya ito sumali upang makakuha ng pambayad sa operasyon ng anak. Hindi alam ng terorista kung matagumpay ang operasyon ng anak, tinulungan ito ni Vera na malaman ang kalagayan kung saan napag-alamang ligtas ang operasyon na hinihintay na lang makauwi ang ama na hindi alam kung makakabalik pa ito. Nangako si Vera na makauuwi siya pag tinulungan siya nitong iligtas ang mga hostage. Maya-maya pa sinimulan na nila ang plano, nagpanggap si Vera na kabilang sa mga terorista at nang makahanap ng pagkakataon pinatay niya ang bantay na nakatalaga sa mga hostage. Nagulat ang nagbanta sa kanya kanina sa ginawa nito at tumabi upang magpanggap ding hostage. Pagdating ng ibang mga terorista hinanap ng mga ito ang may gawa pero walang nagsasalita, dahil plano ni Vera na sumama sa kanila upang makilala ang namumuno sa grupo sa pagpapanggap na ituturo ang may gawa sa pagpatay sa mga tauhan nito. Lumabas si Umar Saif at lumipat sa kabilang silid kung saan niya inihahanda ang lahat. Tinawagan ulit nito ang negosyador para sa kanilang kahilingan sa pagbabantang papatay ng mga bihag pag hindi ibigay ang gusto. Pagbalik nito ng silid patay na lahat ng kanyang mga tauhan, doon na siya pinabagsak ni Vera at iniwanan ng pampasabog pero nakapagtago ang terorista sa loob ng ref at nakatawag ng tulong sa mga tauhan. Habang sa mga oras na yun inililikas na nila ang ilang bihag sa pagdaan sa ventilation patungo sa silid na kanilang pinagtatagwan. Matapos makaakyat ang lahat gumawa ito ng ibang daan upang lituhin ang mga terorista kung sakaling mahuli sila na nagtangka pang sundan pero dumating na ang mga ito. Agarang pinapasok ni Umar Saif sa mga tauhan ang mga butas upang sundan, pero nag-aantay pala sa kanila si Vera at pinatay ang mga ito dahilan ng pina-atras ni Umar ang tauhan sa pag-aakalang patibong ang lahat. Dahil sa malakas na pagsabog nag-alala ang Home Minister sa kalagayan ng mag-ina. Naglabas ng footage ang terorista na hawak nila ito sa pagbabantang papatayin bilang kasama pa din sa kanilang plano sa paggamit sa pamilya. Nagbanta ang mga terorista na kalahating oras na lang ang ibibigay nila para sa kalayaan ni Umar Farouk kung hindi papatayin nila ang mag-ina. Ang Prime Minister sumang-ayon ng papakawalan ng teroristang bilanggo at pinaalam lahat kay Vera upang tumigil na sa kanyang operasyon na ikinasama ulit ng loob nito na makakalaya ang terorista na matagal niyang pinagplanuhang mahuli. Maya-maya pa bumukas na ang pintuan ng mall para sa paghahanda sa pagpapalaya ng bihag, ngunit hindi sumang-ayon si Vera at pinigilan ang kanilang plano habang nakahold ang pagpapaputok ng mga kapulisan. May inihandang pampasabog si Vera sa mga ito saka isinakay ang mag-ina ng Home Minister. Habang sinusubukan nilang tumakas nagpanggap si Vera na ibang tao at nagbanta kay Altaf na papatayin ang mag-ina ng ministro sa oras na pinakawalan nila si Umar Farouk. Nang makaligtas na sila nagpakilala si Vera na nagmula sa Bangladesh na banta sa kanilang kapayapaan si Umar, nagpanggap itong pinadala siya ng pamahalaan ng Bangla upang pigilang makalaya ang terorista.
Pinaalam ni Altaf sa lider ng terorista na hindi na nila susundin ang kahilingan nito dahil sa banta sa pamilya ng Home Minister. Alam pala ni Altaf ang plano ni Vera upang lituhin ang mga terorista na ikinagalit ng ministro dahil nasisira ang kanilang mga plano. Habang inihahanda ni Vera ang sarili, binigyan ito ng inumin ng anak ng ministro. Nagbigay din sana si Priti na nauwi lang sa pagseselos dahil hindi kinuha ang ibinigay niya. Naghahanda na ngayon ang mga terorista upang tugisin ang inakala nilang Bangla na sumira sa kanilang mga plano, pero napaghandaan na ni Vera ang lahat kung saan sa tulong ng mga kasamahan sa pagsalag ng bala na patumba nito ang lahat na ipinadala ng namumuno ng terorista at nahuli ang lahat. Nagseselos na naman si Priti dahil tinitingnan ito ng anak ng ministro, balak palang pumasok sa pagiging pulis ang dalaga at gusto niya lang matuto mula sa mga ginagawa ni Vera, subalit pinagseselosan pa din ito ni Priti. Biglang tumawag sa radyo ang pinuno ng terorista pero si Vera na ang sumagot na ang ibig sabihin bigo siya sa kanilang misyon kaya titigil na ito. Nakipagsundo siya ng 30 bihag kapalit ang mga tauhan at nangakong aalis na sila. Tinawagan niya din si Altaf upang ipaalam ang pagkabigo sa kanilang operasyon. Humiling ito ng masasakyan palabas ng bansa kapalit ang mga natitirang bihag, subalit may plano lang pala ang pinuno ng terorista, kung saan nagpanggap din itong isa sa mga bihag upang makapagtiktik sa kanila nang wala silang kaalam-alam. Dahil sa kadaldalan ni Dominic, nalaman ng terorista ang lahat na gawa lang ang padala ng gobyerno ng Bangladesh upang lituhin ito. Napag-alaman niya din na may taksil sa kanyang tauhan at nakita nito mismo ang mukha. Matapos malaman ng lahat, tumakas ang terorista sa pagdaan sa ventilation nang malaman na doon dumaan ang ibang bihag. Nalaman na lang nila na ito ang pinuno ng grupo na ngayon alam na lahat ang kanilang plano. Maya-maya pahawak na ng terorista ang traidor na tauhan, bilang parusa sa pagtataksil nito balak patayin ni Umar Saif ang mag-ama pero dumating si Vera para iligtas ito. Nakipagsundo siyang susuko kapalit ang kalayaan ng mag-ama na agad namang pinagbigyan ng terorista at sumama din ang lahat kay Vera sa pagsuko. Dahil alam na ng terorista ang totoo, itinuloy na niya ang kanilang plano na palayain ang kanilang leader kung saan ito rin ay ang kanyang kapatid. Pumasok sa eksena ang Home Minister upang gamitin ang pagkakataon na bumungo ang pangalan sa publiko. Pumasok ang Home Minister para kunwari harapin ang mga terorista, dahil sa lumalala ng sitwasyon na pilitan na ang Prime Minister na pakawalan si Umar Farouk. Sa ngayon hawak na ng terorista si Vera na nasa harapan ng mga hostage na pinapahirapan. Tinulungan ito ng anak ng ministro gamit ang salamin upang may magamit sa pagputol sa tali na matagumpay nitong nakuha. Habang unti-unting pinuputol ni Vera ang tali sa kamay, pinaghihinalaan siyang mayroong kasabwat, ilan pang mga bihag ang pinalapit at inaalam ang katotohanan, ngunit ang fiancé ni Priti sinusubukang ilaglag ang kanilang plano dahil nagseselos ito kay Vera, buti na lang nagawa nitong makatakas at napatay ang mga terorista bago nahuli. Dumating pa ang ilan sa mga kasamahan nito na hinahanap sila. Lumabas si Vera at isa-isang pinatumba ang mga ito gamit ang kanyang husay sa pakikipaglaban na hinangaan ng lahat ang nasaksihan. Samantala, magkasama na ngayon si Umar Farouk at ang Home Minister, nabalitaan nilang nakatakas ulit ang sumisira sa kanilang mga plano pero hinayaan na ito ng terorista at pinanatili ang bihag sa kanilang kontrol. Inutos ni Umar na ipapatay ang lahat ng hostage kung magkaproblema bago pa makalaya si Umar Farouk. Tinawagan naman ni Vera si Altaf para maghanda ng rescue team sa kanyang plano na pagpigil sa mga terorista, ngunit sa kabila nito tuluyan ang napalaya si Umar Farouk sa pagitan ng border ng India at Pakistan. Naging matagumpay ang misyon ng mga terorista na mapalaya ang kanilang leader, subalit nagplano ang mga ito ng paghihiganti. Isinagawa na ni Vera ang kanilang plano sa pagbutas ng sahig na kinaroroonan ng mga terorista, at isa-isang pinatay ang lahat habang ligtas na ding nakalaya ang mga bihag. Galit na galit ang Home Minister sa nasira nilang plano at isinisisi ang lahat sa kasabwat. Doon na isinunod ni Umar Saif ang plano na pasabugan ang sarili kasama ng lahat ng naroroon, pero sinubukan itong pigilan ng ministro ngunit wala siyang magawa. Nang tangkain na niya ang pagpapasabog, dumating si Vera at pinigilan ito sa binabalak. Tinurture niya ang terorista gamit ang hawak nitong baril na napag-alamang kasabwat ang ministro sa pag-atake. Tinuluyan na nito ang terorista at ikinulong ang ministro. Makalipas ang ilang buwan, bumuo ulit si Umar Farouk ng grupo para sa paghahasik ng lagim. Nagbayad siya ng mga militanteng grupo upang hanapin si Vera sa malaking halaga. Pero may umatake sa kanilang kampo, agarang pinagtago si Umar ng mga tauhan sa bunker na ligtas na lugar ngunit nakaabang na pala si Vera sa loob.
Doon niya isa-isang pinatay ang mga tauhan ni Umar at hinuli, binitbit niya ang terorista palabas na may nakakabit na pampasabog dahilan ng hindi na nakapalag ang mga tauhan nito. Gumamit si Viral ng fighter jet sa pagpunta at pagtakas, ngunit hinabol siya ng Pakistani Air Force kaya humingi na ito ng tulong sa Indian Defense Ministry. Subalit dahil wala sa koordinasyon ang kanyang operasyon na pagdukot ng terorista sa Pakistan, hinayaan na ito ni Altaf upang maiwasan ang digmaan ng dalawang bansa. Nagbanta si Viral na makakasira sa kanilang politika pag nalaman ng mundo na sangkot ang gobyerno ng India sa pagpasok ng isang officer sa Pakistan, napilitan na silang magpadala ng fighter jet upang tulungan ito na makatakas sa imposibleng sitwasyon. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!